Kumusta mga kasaliksik? Napakaraming misteryo sa mundo natin ang naghihintay pang matuklasan. Mga kwento ng kasanayan, tradisyon, at kakaibang karanasan na hindi mo aakalain na posible. Mula sa kahangahangang proseso ng pagluluto ng giant sesame ball na tila isang himala sa kusina, hanggang sa kakaibang paraan ng pagpiprito gamit ang buhangin na nagbigay ng kilabot at giliw sa mga nakakakita nito. Ating tatalakayin ang 10 pinakakakaibang street food sa mundo. Kaya, kung handa ka na, simulan na natin. Number 10, Giant Sesame Ball. Ang paggawa ng Giant Sesame Ball o tinatawag ding Dajandui ay isang kakaibang proseso na parehong nakakabilib at masarap pagmasdan. Ang lahat ay nagsisimula sa isang maliit na bola ng matamis na dough na may palaman sa loob, kadalasang red bean paste. Matapos itong i-roll sa sesame seeds, ito ay handang ilubog sa mainit na mantika. Ngunit dito pa lang nagsisimula ang mahika. Habang niluluto sa kumukulong mantika, ang dough ay unti-unting lumalaki hanggang sa maging isang higanting bola, minsan kasing laki ng melon. Ang paglobo nito ay hindi isang simpleng aksidente. Kinakailangan ang maingat na pagpress ng chef sa bola laban sa kawali upang siguraduhing pantay ang pagkakaluto at maiwasan ang pagkasira nito. Ang resulta ay isang crispy na golden brown sphere na parang isang culinary masterpiece. Perpekto ang tamang timpla ng tamis at lutong. Bukod sa panlasa, ang visual na transformation nito ang nagiging highlight ng karanasan. Ang isang simpleng dessert ay nagiging isang kahanga-hangang palabas na naaaliw hindi lang ang mga gutom na customer, kundi pati na rin ang mga curious na manonood. Sa madaling salita, ang Giant Sesame Ball ay hindi lamang pagkain. Isa itong pagpapakita ng sining at husay sa pagluluto. Number 9, Thai Iced Tea. Sa tanyag na Chatuchak Weekend Market sa Bangkok, ang simpleng paggawa ng Thai Iced Tea ay nagiging isang nakamamanghang palabas. Ang mga tindero ay bihasa sa tinatawag na tea pooling, kung saan ang tesa ay nililipat mula sa dalawang lalagyan sa isang napakataas na distansya. Sa bawat pagbuhos, lumilikha ito ng creamy na foam na nagbibigay ng kakaibang texture sa inumin. Hindi lamang ito tungkol sa timpla ng tisa at condensed milk, kundi pati na rin sa kahusayan ng pagganap ng mga vendor. Ang kanilang mga kamay ay gumagalaw ng mabilis at sigurado habang tinutunaw ang mga sangkap. Halos parang sila ay nagpe-perform sa harap ng isang entablado. Nakakahatak ng atensyon ng bawat pagbuhos, lalo na't napupuno ang paligid ng tunog ng paghalo at pagbagsak ng tsaa sa baso na may yelo. Kapag natapos na ang proseso, ang resulta ay isang inumin na hindi lang masarap kundi visually appealing din. Salamat sa kanyang signature orange na kulay. Ang bawat baso ng Thai iced tea ay sumasalamin sa init ng kultura ng street food sa Thailand. Hindi lamang sa lasa kundi pati sa paraan ng paghahatid ng kasiyahan. Ang isang simpleng inumin ay nagiging isang bahagi ng mas malaking karanasan sa Chatuchak Market, kung saan nagtatagpo ang lasa, kasiyahan at kultura. Number 8, Lanzhou Beef Noodles. Ang Lanzhou Beef Noodles, o mas kilala bilang Lanzhou Lamyan, ay isang tanyag na pagkain mula sa lungsod ng Lanzhou sa China. Ang ulam na ito ay sumasalamin sa kahusayan ng tradisyonal na Chinese noodle making, kung saan ang bawat hibla ng noodles ay hinuhubog ng kamay at pinapalambot hanggang maabot ang tamang haba at kapal. Ang mga noodle maker ay nagpapakita ng kanilang likas na talento sa pag-pull at stretch ng dough, na tila isang sayaw ng kasanayan at tiyaga. Ang kakaibang sarap ng Lanzhou Beef Noodles ay hindi lamang mula sa noodles, kundi pati na rin sa sabaw. Ang broth nito, isang malinis at mabangong beef stock, ay pinapakuluan ng mahabang oras kasama ang mga pampalasa tulad ng star anise, cinnamon at clove na nagbibigay ng malalim na lasa. Ang bawat bowl ay sinisiguro ring kumpleto sa mga hiniwang beef, sariwang cilantro, green onions, at isang dash ng spicy chili oil para sa dagdag na init. Ang ulam na ito ay hindi lamang pagkain. Ito ay isang karanasan na nagpapakita ng pinagsamang sining at tradisyon ng Chinese cuisine. Ang Lanzhou Beef Noodles ay isang halimbawa ng perpektong balanse ng lasa at texture na nagpapahiwatig ng mahabang kasaysayan ng kanilang culinary art.
Number 7. Chinese noodles. Ang paggawa ng traditional Chinese noodles ay isang tanawin na parang isang selebrasyon ng kultura at kasaysayan. Sa mga tahimik na nayon sa China, ang mga hilera ng noodles na nakasabit sa hangin ay tila sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang mga ito ay hindi ordinaryong noodles. Ang mga ito ay tinatawag na lamian o hand-pulled noodles na may reputasyon bilang simbolo ng tradisyonal na Chinese culinary craftsmanship. Ang proseso ng paggawa ng lamian ay nagsisimula sa simpleng dough na niluluto at inaayos gamit ang kamay. Ang mga bihasang artisan ay hinuhubog ang dough sa mahabang hibla na parang mga ribbon na nagpapakita ng walang kapantay na kahusayan at tiyaga. Sa halip na patuyuin ito sa loob ng bahay, ang mga noodle ay pinapabayaan sa ilalim ng araw kung saan ito sumisipsip ng hangin at natural na liwanag na nagdaragdag ng kakaibang karakter sa bawat hibla. Kapag ang mga noodles ay handa na, sila ang nagiging bida sa maraming putahe, mula sa mga masarap na sabaw hanggang sa mga stir-fry dishes. Ang bawat kagat ay tila nagdadala ng kwento ng isang tahimik na nayon at ng mga taong maingat na gumawa nito. Ang tradisyonal na paggawa ng Chinese noodles ay hindi lamang tungkol sa pagkain, kundi isang sining na nagpapakita ng kasaysayan at pagmamahal sa kultura ng China. Number 6. Noodle Dance Show. Sa Haidilao, isang kilalang hotpot restaurant, ang ordinaryong karanasan sa pagkain ay nagiging isang hindi malilimutang palabas. Ang highlight ng kanilang serbisyo ay ang Noodle Dance Show, kung saan ang mga noodle masters ay nagpapakita ng kanilang kasanayan sa pag-stretch at pag-ikot ng isang 10-foot long noodle ribbon. Ang bawat galaw ay may kasamang finesse at tiyaga na nagiging isang visual na treat para sa mga bisita. Ang mga chef na gumaganap ng noodle dance ay dumaan sa buwan ng mahigpit na pagsasanay upang perpektong maipakita ang kanilang sining. Sa bawat pag-flip at pag-ikot ng noodle, ito ay tila lumulutang sa hangin na para bang may sariling buhay. Ang mala-akrobatikong galaw ng mga chef ay hindi lamang nagpapakita ng kanilang kasanayan, kundi nagbibigay din ng entertainment sa mga kumakain. Ang pagtatapos ng palabas ay ang malambot na noodle na inilalagay ng maayos sa mainit na sabaw ng hotpot, handang kainin. Ang kombinasyon ng culinary skill at entertainment ay ginagawang kakaiba ang Haidilao. Ito ay hindi lamang isang pagkain kundi isang karanasang nag-iiwan ng ngiti at alaala sa bawat dumadalo. Number 5. Anime Pancake Art. Ang paggawa ng anime pancake art ay isang proseso na parang mahiwagang paglikha ng sining. Sa simula, ang ginagawa ng artist sa mainit na griddle ay tila random na mga linya ng pancake batter na walang kahulugan. Ngunit sa sandaling ito ay i-flip, biglang lumilitaw ang isang detalyado at makulay na imahe ng isang karakter mula sa anime. Kumpleto ang detalye mula sa buhok hanggang sa ekspresyon ng muka. Ang nakamamanghang transformation na ito ay nagpapakita ng mataas na antas ng artistic skill at pasensya ng mga gumagawa nito. Ang bawat pancake ay parang canvas kung saan ang batter ay ginagamit bilang pintura. Ang proseso ay hindi lamang nagpapakita ng pagiging malikhain, kundi pati na rin ng pagmamahal sa anime culture na nagbibigay kasiyahan sa mga manonood at tagahanga. Para sa mga mahilig sa pagkain at sining, ang anime pancake art ay isang perpektong halimbawa kung paano ang simpleng pancake ay maaaring maging isang nakamamanghang obra. Ito ay isang kakaibang karanasan na nagbibigay ng sorpresa at saya sa bawat kagat. Number 4. Shawarma Bliss. Ang shawarma bliss ay isang pagkain na tila sumasalamin sa init ng gabi at kultura ng street food. Habang bumababa ang araw, bumabalot ang lansangan ng aroma ng tinustang shawarma mula sa mga rotating spit. Ang perpektong balanseng timpla ng mga pampalasa sa marinated na karne ay nagdadala ng kakaibang init sa bawat kagat. Ang mga vendor ay bihasang hinihiwa ang manipis na strips ng karne at inaayos ito sa malalambot na flatbread. Ngunit hindi lamang karne ang bida. Ang bawat shawarma wrap ay nagiging isang obra maestra habang ito'y pinupuno ng sariwang gulay, zesty pickles, at creamy garlic o tahini sauce.
Ang bawat ingredient ay maingat na nilalagay upang siguruhing perpekto ang bawat kagat. Sa bawat gabi, ang pila ay tila humahaba, puno ng mga locals at night owls na gustong matikman ang kanilang paboritong pagkain. Ang shawarma ay hindi lamang pagkain para sa mga nakakaramdam ng gutom. Isa itong tradisyon, isang ritual na nagdadala ng saya sa gabi. Ang simpleng pagkain ay nagiging espesyal na karanasan para sa lahat ng nakakatikim nito. Number 3, Tandoor Bread. Ang paggawa ng tandoor bread, lalo na ang naan, ay isang tradisyonal na sining na makikita sa mga lansangan ng Uzbekistan. Ang proseso ng pagluluto nito ay hindi para sa mahihina ang loob dahil kinakailangan ng mga artisan na magtungo sa loob ng mainit na tandoor oven upang maipresenta ang kanilang obra. Sa bilis ng kanilang galaw, ang dough ay ini-stretch sa isang flat disk, binudburan ng sesame o poppy seeds, at mabilis na ipinipitik sa pader ng tandoor. Habang iniihaw, ang bread ay nagiging crispy sa labas at nananatiling malambot at airy sa loob. Ang aroma ng lutong tinapay ay agad na nakakaakit sa mga tao na kadalasang pumipila upang masaksihan ang kahangahangang proseso. Ang intense na init ng tandoor ang nagbibigay sa naan ng perpektong golden finish, isang tamang balanse ng lutong at lambot. Para sa mga nanonood, ang bawat galaw ng bread maker ay parang isang palabas. Ang simpleng sangkap tulad ng harina, tubig at asin ay nagiging isang culinary masterpiece. At ang bawat piraso ng tandoor bread ay nagdadala ng lasa ng tradisyon at kasaysayan ng Uzbekistan. Number 2, the bulldozer pan. Ang the bulldozer pan ay isa sa mga pinakakakaiba at nakakatuwang paraan ng pagluluto na makikita sa lansangan. Isipin mo ang isang construction crew na gumagamit ng kanilang bulldozer bilang isang improvised na griddle. Ang flat na ibabaw ng metal scoop ng bulldozer ay ginawang kawali at dito nila niluluto ang kanilang tanghalian gamit ang init ng makina. Habang ito ay tila hindi karaniwan at nakakatawa, ito ay isang patunay ng pagiging resourceful ng mga tao. Ang mga pagkain tulad ng gulay at itlog ay niluluto sa ibabaw nito. At habang tumutunog ang tunog ng pagprito, nakakakuha ito ng atensyon ng mga tao sa paligid. Para sa ilan, ito ay isang lunas sa gutom sa gitna ng trabaho. Ngunit para sa mga nakasaksi, ito ay isang palabas na nagpapakita ng malikhaing paggamit ng kung anong mayroon. Bagamat may agam-agam ukol sa kalinisan, ang resulta ay mainit, sariwa, at puno ng saya. Isang karanasang kakaiba na nagiging highlight ng kanilang pahinga. Ang paggamit ng bulldozer bilang pan para sa pagluluto ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ito rin ay simbolo ng pagkamalikhain sa gitna ng kahirapan, kung saan ang isang simpleng tanghalian ay nagiging bahagi ng isang nakakaaliw at hindi pangkaraniwang tradisyon. Number 1, frying snacks in sand. Ang frying snacks in sand ay isang kakaibang pamamaraan ng pagluluto na makikita sa ilang bahagi ng Southeast Asia, partikular sa Bangladesh. Sa halip na mantika, ang mga vendor ay gumagamit ng pinainit na buhangin upang iprito ang mga pagkain tulad ng mani, crackers at chips. Ang buhangin ay nagpapainit sa pagkain ng pantay, na parang mahiwagang nagbibigay dito ng crispy texture at malinis na lasa. Habang naglalakad ka sa mga lansangan ng Dhaka, lalo na sa mga lugar na malapit sa paaralan o parke, makikita mo ang mga vendor na mabilisang hinahalo ang pagkain sa mainit na buhangin gamit ang isang malaking kawali. Ang amoy ng toasted snacks ay tila pumupuno sa hangin at nagiging dahilan upang mapalapit ang mga tao, lalo na ang mga mag-aaral. Kahit pa mukhang imposibleng walang maiiwang butil ng buhangin, ang pagkain ay perpektong malinis at ligtas kainin. Salamat sa pamamaraan ng paghahalo. Ang tradisyong ito ay higit pa sa pagluluto. Ito ay sumasalamin sa kakayahan ng tao na mag-innovate gamit ang simple ngunit epektibong paraan. Ang bawat kagat ng crispy na mani o chips ay nagdadala hindi lamang ng sarap kundi ng kwento ng mga tao at kanilang pamumuhay. Isang patunay ng kasaysayan ng kanilang culinary ingenuity